punta naman po tayo dito naman po sa next topic po natin na kung saan mga kababayan, nako, sa sobrang biribindi na siguro ng ulo ni Pulong Duterte o sa sobrang gulo na siguro ng ulo ni Pulong Duterte, nagkakamali na po siya mga kababayan ng mga tao na pinupunterya katulad po ng mga tulpo. So ngayon, ano ba yung sabi ni Pulong Duterte mga kababayan dito? Kasi pinalagan siya ni Senator Rapi Tulfo Sabi ni Pulong Duterte mga kababayan, eto basahin po natin etong nakita po nating balita galing po sa 1PH. Sabi po dito, Rapi kay Pulong, siya ba may nasolve na? Sinagot ni Senator Rapi Tulfo sa patutsada, ang patutsada ni Representative Paulo Duterte laban sa magkapatid na Tulfo sa Senado. Ayon kay Tulfo, hindi lamang pagpapakita ng tapang ang kanilang ginagawa, kundi paglutas ng mga problema ng mamamayan. Ang dami ko nang nasolve na problema. Si Pulong ba may nasolve na? Yan po yung sabi ni Senator Rapi Tulfo. So ngayon kung makikita nyo, ano ba yung sinasabi ni Pulong Duterte? Sabi niya dito, sa Tulfo Brothers, sa Senado, napakadaling magpanggap na matapang sa harap ng kamera at mikropono. Trabaho ba talaga ang habol ninyo o kapangyarihan lamang? Ang sagot naman po ni Senator Rapi Tulfo, quote in quote mga kababayan, yung tapang namin ginagamit namin sa tama. Ang dami ko nang nasolve na problema. Si Pulong ba may nasolve na? Soplak na matindi dyan si Paulo Duterte, di ba? Ang ginagawa lang naman ni Pulong, puro pasarap buhay. Antot doon, antot dito. Hindi, joke lang. Pag hindi na pagbigyan yung mga bodyguard, mananaktak. Di ba yan yung mga alam ni Paulo Duterte, mga kababayan? Kasi sa totoo lang, hindi naman po fake news yan Sinasabi naman natin yung totoo kasi may nag-viral nga siyang video na kung saan di lang napagbigyan na makabembang yung kanya mga bodyguard, mananaktak na mga kababayan. Diba? Kaya nga para sa akin, sana Paulo Duterte bago mo punahin yung iba, magtrabaho ka muna at saka magpapasok ka muna. Kasi mahirap yung sumasahod ka pero di ka pumapasok. Diba mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin yan sa mismong statement ni Senator Rapi Tulfo. Kasi alam niyo naman tayo, laging dalawa yung backup. May mensahe galing kay Pulong Duterte, naka-address po sa mga Tulfo Brothers. Ito po, basahin ko At sa, may ba tayong graphics dyan? O basahin ko na lang? Basahin mo na lang. Okay. At sa Tulfo Brothers sa Senado, napakadaling magpanggap na matapang sa harap ng kamera at mikropono. Matagal nang ginagamit ang mikropono bilang sandata at ang galit ng publiko bilang puhunan. Ngunit ang Senado ay hindi programa sa telebisyon, hindi ito ratings game, hindi ito entabladong ang pinakamalakas bigaw ang siyang tama. That's exactly ang narrative ng lahat ng mga nagtotroll sa mga post ko sa Facebook. So, troll yan. Sakto. Siya ba yan o baka Sakto. troll? Eksakto, ganon. Baka kinuha niya sa troll tapos kinamit niya sa kanya. Paano matapang kasi si Baste. Si Pulong ba yan? Baste? Pulong. Si Pulong kasi matatapang Sabihin yan niya. Kapatid, nanggahamon yan Tapos hindi pupunta pag kinold mo yung hamon. Di ba yung naksak ba yan sa isang bugaw ba yun? O, tinakot. Saka yung si Juan, yung si General Torre. Oo nga, Yung hinahamon ng suntukan, tapos naghamon uli. Kaya naman, yung testigo sa Justice Committee, yung hindi kilala ni Sara. Madriaga. Hinamon din ni Baste. Pero I would like to make it clear, okay? Kami, yung tapang namin, ginagamit namin sa tama. Kapag meron na api, meron mga na-oppress, kinakampihan namin yon para mabigyan ng hustisya. Tama! Sa amin. Tinutumbok nyo talaga. Tinutumbok namin. Kung si Juan, inaapi si Pedro, di si Pedro kakampihan namin, away namin si Juan. Doon namin ginagamit yung tapang namin. Mga mahihina. Lalo na Para sa mahina. Hindi yung para makipagbardagulan, para magpasikat. We don't do that. kahit yung mga asawa na inabusa niya, na Battered women. battered women. Yung mga bata na abuso, na mumolestya. Yes. Doon namin ginagamit yung tapang namin hanggang sa masolve yung problema. Ang dami ka na nasolve na problema. Si Pulong ba may nasolve na yung problema? Aray! Paulo Duterte! Mukhang eto na ata yung katapat ninyo Di ba magaling kayong magpapansin ngayon, mukha atang tatamaan kayo sa mga tulpo Di ba? Kasi mga kababayan, di ba ugali na ni Paulo Duterte na balahurain yung mga kalaban po nila sa politika at ngayon hindi naman sila inaano ng mga tulpo
Pinag-iinitan nila mga Tulfo ngayon porket hindi lang makaubra yung mga kaalyado nila sa Senado. Dito sa mga Tulfo, pinag-iinitan ni Pulong Duterte. Kasi nga mga kababayan, wala Kahit anong gawin ng mga kaalyado nila sa Senado, sablay pa rin, olats pa rin, katulad ni Alan Peter Cayetano. Kaya nga kung titingnan po natin ano ba ang sabi ni Senator Raffy Tulfo dito mga kababayan. Eto daw si Alan Peter Cayetano, tawag dito, dapat marunong daw tumanggap ng pagkatalo. Kasi mga kababayan, eto muna unahin natin. Yung 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines, talagang may kalalagyan sa mga Tulfo yan. Di po ba? Kasi maliwanag naman ang sinabi ni Senator Raffy dito. Pag-aaralan talaga nila kung ano yung pwede nilang isampang kaso laban po dito sa mga bata ni Mike Defensor. Ano po, ito i-play muna natin. Kanina yung pinakikinggan ng mga tao, yung press conference nga, ang isa sa mga konti lang na bagong details na lumabas doon, nabanggit yung kapatid niyo, si Senator Erwin Tulfo, na isa daw sa tumanggap ng pera. Since Senator Erwin will be chairing the Blue Ribbon by Monday, napag-usapan niya ba, will he preside, will he inhibit? Anong magiging action niyo kapag ganyang merong akusasyon, although it's not official, hindi siya, dahil nga hindi recognized yung anong yun? Yung pagtitipo na yung kanina. Demolition job yun, Ami. If you notice, yung dalawang vice chair ng Blue Ribbon nila, Alan, ay may mga kaso din. Si Jinggoy, saka si Marcoleta, may mga kaso yun. Kay Erwin, bintang lamang at part of the demolition job. In fact, I talked to Erwin right away. I called him up and he said, that's not true. Galit na galit siya. He will file a cyber libel case against those Marines na binanggit pangalan niya, maging doon sa mga senador na ini-implicate din siya dahil, remember, illegit. Ito ngayon nakakapagtaka mga kababayan Nag-imbestiga si Rodante Marcoleta kanina pero siya may kakaharapin siyang kasong plunder. 'Di ba? Dahil nga sa pagtanggap niya ng pera galing kay Mike Defensor. At yung mga taong tinatanong niya kanina, yung mga resource person, mga bataan ni Mike Defensor na nag-donate sa kanya ng 30 million kaya siya may kasong kaya siya kakasuhan or magkakaroon ng kasong plunder. 'Di ba mga kababayan? Kumbaga nangyari nga kanina, sinayang lang yung 25 million pesos na pondo ng taong bayan na ginastos dyan sa Senado sa hearing na wala naman pong kakwenta-kwenta para sa akin. Sorry yan yung pananaw ko dyan Kasi wala naman tayo nakitang matibay na ebidensya. Legitimate sila So, hindi sila covered ng parliamentary immunity. Yes. So, that was just a press conference. So, yari sila kay Erwin. Magdidemand raw sa Erwin. Unlike yung dalawa na vice chair ng Blue Ribbon nila, na may kaso, officially. Official. Si Erwin ay walang official na kaso. Wala silang sinasampa naman. Yung salita lang nung Salita isang lang. Marines, na yung mga, alam naman natin, yung 18 Marines, ay hindi naman credible. Ilang beses na yung binabanatan dahil kung ano pinagsasabi. Tama. Kulang, etc. And if I remember right kanina, it was second information sinabi lang ng staffer na Narinig dun sa dito. Marine na bahay. Kaya siguro nang gagalaiti si Paulo Duterte mga kababayan at pinupunteriya eto mga Tulfo kasi hindi sila umubra sa mga Tulfo. Kita nyo, dinawit ni Rodante Marcoleta kanina si Senator Erwin Tulfo sa pamamagitan ng 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines. Pero kinagat ba ng taong bayan? Hindi naman Kasi mga kababayan, una pa lang halatado mo na pag pinapanood mo, aantukin ka lang. Sabi ko nga sa inyo, kung gusto nyo ng pampatulog, panoorin nyo. Maya-maya, tulog na kayo. Kasi nga, wala tayong hindi tayo na-excite dahil unang-una walang ebidensya, walang dokumento, wala man lang video na talagang eto boss, na-receive na, tinanggap ni ganito yung Wala Yung mga ipinakitang picture mga kababayan, pinasinungalingan naman ng mga taong naandudo sa litrato. 'Di ba? Anong paniniwalaan natin? Anong pagbabasihan natin? Yung laway lang nila. Na para ito kay Erwin. Hindi ata mismo si Erwin. Hindi first hand yung information. And let us remember, there was a time na nag-viral si Erwin dahil may nakalaban siyang taga-homeowners ng Green Hills. So doon lumuta yung pangalan, yung address ni Erwin. So doon na siguro nagkaroon idea at Tama. Sa Green Hills doon nakatira. So nagbanggit ng Green Hills. So, ganun most likely ang nangyari. Yari sila kay Senator Erwin ngayon. At saka mga kababayan, pag tinuloy ni Senator Erwin yung investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, maniwala kayo, baka lumabas dun yung allocables.
ni Rodante Marcoleta na 500 million allegedly. Mga kababayan, na mismong si Bonoan pa daw ang nagbigay at nag-alok kay Senator Rodante Marcoleta. Pero anyway, abangan natin yan sa Senate Blue Ribbon Committee, mga kababayan. Pero siguro, ito yung mga pinagmumulan ng galit ni Pulong Duterte kung bakit niya pinupunteriya ngayon ang mga Tulfo. Kasi nga, bukod sa hindi kagatin ng tao yung mga aligasyon nila, maliwanag din, mga kababayan, na hindi talaga kinakaya ng mga kaalyado ni Pulong Duterte sa Senado ng mga senador, itong mga Tulfo, mga kababayan, or itong magkapatid na Tulfo at saka yung mga kaalyado nito. Ano po, kasi kahit anong gawin ni Alan Peter Cayetano, wala eh. Hindi siya umubra sa magkapatid na Tulfo. Kaya nga, mga kababayan, ito yung panawagan ni Senator Raffy Tulfo, mga kababayan, dito kay Senator Alan Peter Cayetano. It should start from Alan Peter na sana marunong siya magpakumbaba, tumanggap ng pagkatalo. Talo na siya eh. Kaso ayaw niyang tanggapin. I don't Mahirap know. yun. Someone probably must talk to him. I don't know who that person is na hindi niya pwedeng tanggihan na maniniwala siya. Sa taas lang siya nakikinig eh, sabi niya. Nako. Nako, mahirap. We've never seen anything like this before in the Senate, in the old Senate. Sabi ni Senator Raffy Tulfo, pag sa taas ka nakinig, paano kung hindi ka gusto ng langit? Di ba, mga kababayan? Ang sinasabi kasi ni Senator Alan Peter Cayetano, sa taas lang siya makikinig. Paano pag hindi ka gusto ng Diyos? Pag hindi ka gusto ng langit kasi lagi mong ginagamit yung pangalan ng Diyos para lang isalba yung pinag-iinteresan mong posisyon. Di ba? Kaya nga mahirap yan, mga kababayan. Yang ganyan na yan, may kasabihan nga tayo, lalo na yung mga matatanda, ang masamang tao kapag hindi bukal sa loob yung pagdadasal, pag tiningnan mo yung anino, may sungay eh. Diba? Yung tao nagdadasal, pagka paimbabaw lang yung ginagawa, mga kababayan, at labag sa loob yung ginagawa, at nagkukunyari lang na makajos pero hindi naman, tingnan mo pag nagdasal yan, yung anino niyan may sungay. Diba? Ganun yun, mga kababayan. Anyway, ituloy pa natin, pero hindi ko naman sinabing si Alan Peter Cayetano ganun. Di ba? For the longest time, ang Senate party ang institusyon sa Kongreso na mas mataas ang tingin Stable. kaysa dun sa Kongreso mismo, di ba? Tama. Dati ang Congress mababa ang tingin compared to the Senate. The Senate was yung Chamber of Statesmen, di ba? But in the past 3 weeks, mukhang it's getting worse and worse. I don't know if you agree with that, pero I definitely agree. Dahil kay Alan Peter, kung hindi dahil, kita mo, pinapunta niya si Bato, tapos nagkaroon ng kabulan, tapos natakas, Putukan. and then nagkaroon ng putukan, tapos, ayun na nga, nag-boycott. So, lahat itong kagulo na ito, pag samasamahin mo yan, bumaba yung ratings ng Senado. Lagpas Tama. kami ngayon sa ratings. Yung Kongreso, Pero nyo, sabi ni Senator Raffy Tulfo, dahil yan kay Alan Peter Cayetano, siya naman talaga nagsimula niyan. Siya ang nagpagulo ng Senado at siya may dahilan kung bakit bumaba ng sobra ang tiwala ng taong bayan sa Senado ngayon. yung Congress ngayon, tumataas. Angat. Yung House of Representatives. Dati-dati baliktad eh. Oo. Yung HOR, ang baba. Oo. Kami palagi mataas. Ngayon, Tama. ang taas ng HOR. Yeah. Kami ang baba ngayon. Paano nyo balak ayusin yan, how to Senator? reclaim? Paano nyo balak iangat sa lusak, no? Yung Senado dahil sa burak. Oo. Kung di yan maiangat sa burak, patuloy yan lulubog eh. Sa puti, tama. diba? So, napag-uusapan nyo ba yan, no? Sa bagong majority? It should start from Alan Peter na sana marunong siya magpakumbaba, tumanggap ng pagkatalo. Tama. Talo na siya eh. Kaso ayaw niyang tanggapin. I don't know. Mahirap yun. Someone probably must talk to him. I don't know who that person is na hindi niya pwedeng tanggihan na maniniwala siya. Sa taas lang siya nakikinig eh, sabi niya. Nako. Nako, mahirap yun. Kahit wala na kayong tiwala lahat sa kanya, ang mahalaga, may tiwala sa kanya, Diyos. Sabi So niya. he's waiting for God to talk to Sabi him. niya, oo. Delikado yun. Oo, paano kahit demonyo nagpapanggap na Diyos eh, di ba? Kaya nga Tama, may mga false tama. prophets, diba? May mga antichrist. Mas matindi ka pala sa akin. Tama, mga kababayan. O yan o. Kahit nga yung kahit nga yung demonyo, mga kababayan, bisa nagpapanggap na Diyos yan eh. Nagpapanggap na makadiyos yan. Hindi po ba, mga kababayan? Pero hindi naman namin sinasabing si Senator Alan Peter Cayetano yon. Ang sabi lang dito, mga kababayan, mahirap yon pag hinintay mong kausapin ka ng taas. 'Di ba?
Baka mamaya sa kakahintay mo niyan, hindi ka naman, ayaw ka naman kausapin ng Diyos kasi nga makasarili ka, ang ending niyan mga kababayan, baka magkasapak. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin, baka magkatama. Si ano yun? Si Ronald yun, ha? Si Ronald po yun. Hindi, sinasabi ko na naman yung sinabi niya. Pero I think although separate naman yung legislative sa executive, siguro yung nabanggit na natin pang-apat na beses na to, yung special session, the President should call a special session, Yeah. makialam na sa Presidente para matapos na ito. Matuldukan. Matuldukan na. I think the right... O yan, nananawagan na si Senator Rafi kay PBBM.